Hi everyone! Good afternoon! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa naganap na preliminary competition ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Ano ang reaction natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon. So, kaninang umaga lahat tayo ay naghihintay talaga magsimula na ang preliminary competition ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Siyempre, everybody excited. Yun talaga. At hindi lang yon. Ang aga kong magising kanina, nakakaloka. So, kanina, maraming nagrereklamo tungkol sa live bash kasi hindi sila makapasok hanggang sa nag-crash nga yung system nila doon sa Pilipinas siguro. Pero kasi dito naman sa Thailand, isang click ko lang, enter kagad ako. So hindi ko alam kung ano yung naging dahilan. Siguro dahil sabay-sabay nagpasukan, kaya nahihirapan pumasok. Pero kasi naloka naman ako doon. Nagbayad ako, tapos malalaman ko meron pala sa YouTube. Kagabi hirap na hirap ako mag-sign in dyan. Hirap na hirap ako makabili. Tapos malalaman ko meron sa YouTube. O, diba, sayang din naman yung pera ko. Anyway, wala naman tayong magagawa. Hindi naman natin alam na ganun ang mangyayari. But, tulad nga na sinabi ko kanina sa live ko, much better talaga ang mga ganyang preliminary competition. Dapat ginagawa yan. Pinapalabas yan sa YouTube channel. Kasi sa YouTube kasi, the best. Hindi yan, kahit milyon pa yung pumasok na tao, ay continuous lang yan. Diba? So, yun. So, walang tatalo sa YouTube. YouTube is the best. Yan. And then, ito na, syempre, ano ba reaction natin sa nakita natin dito sa Miss Universe? Syempre, naloka ako. Ayun yung reaction ko. Naloka ang mamasam ninyo ng bonggang-bongga. Syempre, masaya. Masaya yung feeling dahil nakita natin yung performance ng ating pambato. And then, masaya dahil nakita na natin ang lahat ng performance ng mga kandidata at ngayon masasabi na natin sino nga ba ang mananalong Miss Universe. O, di ba? And then doon sa stage nila, talagang masasabi ko na mukhang mamahalin ang entablado. Ang ganda-ganda. I love the color, yung blue. And then talagang masasabi ko yung stage nila mukhang madulas. Kailangan mag-ingat ng mga kandidata. But a little bit, medyo napansin ko lang, inantok ako kasi doon sa preliminary na to. Ito yung preliminary na nanonood ka swimsuit round pero para kang nanonood ng evening gown sa lakad ng mga kandidata. Hindi ko alam kung requirements ba yun ng organization o kung sino man, pero grabe, ang bagal maglakad ng mga kandidata. Parang wala lang, para lang sila lumalabas, naglalakad lang dyan. Nakakaloka. So, doon sa part na yon swimsuit round kasi, may intindihan ko kung evening gown. Pero kasi swimsuit, talagang ganon kabagal. Tapos yung music, medyo parang wala silang music, hindi masyado alive yung music nila. Ayun yung medyo naloka lang ako doon. Kasi ewan ko kung akin lang to, pero sa totoo lang, inantok ako sa kanila ng bonggang-bongga. Yung alam mo, yung para ka kasi nanonood ng evening gown competition sa swimsuit round. Pero sa swimsuit, syempre, maraming kandidata na dito talaga. Makikita mo talaga, majority ang mga Latinas pagdating sa galawan talaga. Kahit sabihin mo pa mabagal yung music, pero energetic sila paglabas nila, sobrang panalo, ang linis ng pasarela, sobrang ang ganda nila talagang maglakad, pumipitik ang mga paa. Siyempre, nasupresa naman ako kay Colombia na talagang masasabi ko siya sa very strong contender. And then Costa Rica na, alam mo yung hindi siya masyado kahabaan pero yung performance niya, ang linis-linis para sa akin. At attitude siya pagdating sa swimsuit ha. Curaçao, oh my God, si Curaçao, nakakatakot. Very powerful ang datingan. Ewan ko sa inyo. And then El Salvador, ay nako, grabe, ang lande. Gusto ko yung
performance na nakita ko kay El Salvador. And I think hindi binigo ni Miss El Salvador ang mga taga El Salvador dahil ang kanilang pambato ay parang pili ko lulusot sa semifinals. And then si Miss France, soso lang yung performance niya. Actually, nag-expect ako sa kanya ng more, pero parang feeling ko lang ma-El Tocuyo to ng bonggang-bongga. And then Guatemala, ay nako si Guatemala, sobrang panalo para sa akin. Yes na yes ang performance niya. From swimsuit to evening gown, talaga naman masasabi ko ang linis. Kung papipiliin ako kay Colombia at saka kay Guatemala, parang feeling ko parehas ko silang ipapasok. And then si Honduras, oh my God, si Honduras, ang gandang-ganda ako kay Honduras. Gusto ko rin yung performance niya as in malinis. Si India, actually si India nag-expect ako sa kanya ng more. Pero parang I felt a little bit disappointment. Hindi ko alam ha. Parang yung ina-expect ko sa kanya kasing rampahan, bobongga. Pero kung ano pala yung nakikita ko, yun na pala yung ibibigay niya. And then, sa evening gown, parang sabi ko, ay hindi naman masyadong kabog. Parang mas maraming kumabog. And then, Japan, alam niyo sa totoo lang, nasisimplihan lang ako kay Japan. Pero si Japan, ang nakikita ko, parang, parang may something special kay Japan na parang feeling ko, kaya niyang lumusot. Oo, parang may something special kasi kay Japan. But hindi ako sure. Pero sobrang simple pero ang ganda. Natural ang nakikita ko kay Japan. Hindi ko alam kung napansin niyo yun. Si Jamaica eksena kung eksena. Hindi ko alam kung magugustuhan ba ng judges yung mga pag-i-ismid-ismid niyo doon na minsan nagagandahan ako kasi parang, ay sabi ko ang bongga ng eksena. Pero minsan parang naiisip ko na parang magustuhan kaya to ng judges yung mga pinaggagawa mo dyan. Signature niya yon. Pero yung sa evening gown, parang na-overan na, na over na siya, sa totoo lang. Sa Mexico, ang Diyosa ng dating ni Mexico, no? Ito yung masasabi ko na parang akala ko kasi, yung level ng energy niya, bobongga ng todo-todo. Pero hindi. Tama lang yung galawan. Maganda siya sa swimsuit. Maganda din siya sa evening gown. Pero parang feeling ko, I need more energy para sa kanya, para mas makapalo pa siya. So, tama naman yung ipinakita niya at nasisiguro ko kaya niyang tumungtong ng top 5 ha, si Mexico. But parang a little bit afraid kasi parang instead na dapat energetic, kaya lang yun na talaga yung nakikita ko sa kanya, malamya. And then, Nicaragua. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yun yung masasabi ko. I love her pasarela. I love her performance. Mapa evening gown and then mapa swimsuit, talaga naman masasabi ko. Si Nicaragua ang isa sa mga nag-top dito sa competition kanina. Talagang ang bongga, ang winner ng performance at masasabi ko, tignan natin. Pero siya na nga ba ang mananalo? Ayan yung aalamin natin. And then, Panama. Si Panama, soso lang. Sobrang tama lang yung performance. Hindi masyadong, pangit. Hindi rin masyadong maganda. Kumbaga, tama lang yung ipinakita. Si Nepal actually, medyo parang na-plastikan lang ako. Kasi 'di ba may mga napanood kasi ako na sabing ganon, pwede mo bang i-introduce yung sarili mo? Tapos parang sabi niya, pagod na kasi ako eh. It's a simple introduction lang. Sabi niya, parang tinanggihan niya, hindi niya ibinigay. Pero kasi kung ako yun bilang kandidata, parang I wanted to, show the game talaga na parang, diba? Nepal. So kahit simple lang, kasi matanda yun nag-aasa kanya. Pero kanina nakita ko performance level. So parang naisip ko lang the all drama behind, eksena mo ba to? Strategy game mo ba to? Para mapag-usapan. And then ngayon biglang, wow, hataw si Nepal. But I understood na kailangan niya talagang ibigay yung sarili niya dito. Kasi this is a competition. Pero kasi parang ang dating sa akin, parang ayoko ng ganun drama. And in fairness at kudos naman sa kanya, ang ganda ng performance niya sa swimsuit, ang ganda rin ng performance niya sa evening gown. I love yung energy na ibinigay niya. And then I think, kaya niyang pumasok sa semifinal. Si Indonesia, I love Indonesia. Ang liwanag, ang linis, ang kinis. Parang natuwa ako sa kanya. Ang cute ng tignan. And then parang feeling ko,
wow, eksena. And then Puerto Rico. Puerto Rico, she's a very serious sa swimsuit at saka sa evening gown. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung katawan niya, but yung atake niya, the way kung paano siya maglakad, paano siya magpasarela, talaga namang masasabi ko, oh my God, ang likse, ang taas ng energy level. And then, masasabi ko rin sa evening gown, talagang kumabog siya ng todo-todo. And then, South Africa. Si South Africa para sa akin, maganda din ang ipinakita. Panalo din talaga yung performance. Spain, I love the Spain. Spain kasi parang masasabi ko na talaga yung laban niya talaga ibinigay niya kanina. And then of course, si Thailand. Si Thailand actually medyo na-disappoint ako ng konti dahil siguro nag-expect ako sa kanya ng more. Hindi ko alam kung nag-gain ba yung body niya, and then ang tawag dito, ang naboboringan ako sa kanya, naboboringan ako sa performance niya. Sa swimsuit, okay. So, medyo gusto ko pa doon. Pero yung yung sa evening gown, parang nakita ko na yung evening gown na yan dito sa Thailand na parang sinuot niya na. Tapos ngayon, ayun pa din yung cut. So, parang feeling ko sana magbabago sila ng something new na mas bongga, mas pasabog. Pero, safe naman yung laban niya kanina. Parang feeling ko, 50-50 talaga na kaya niyang lumusot. Pero she's not one of the top na masasabi ko parang bumaba yung performance niya. Ewan ko kung akin lang yun ha. Pero yun kasi talaga yung naramdaman ko kay Thailand. Walang halong bias. Kumbaga parang doon sa evening gown, ang ganda nung styling. Gusto ko yung ayos ng buhok. May pasabog, di ba? Tapos maganda yung makeup. Kaya lang kasi yung performance niya medyo mas gusto ko yung performance niya nung national pageant. So, but reviewin pa natin mamaya ng bongga. Expression ko, yung nakita ko, parang ambigat niya doon sa eksena niya. And then, USA, oh my God, syempre, nag-expect ako na si USA na parang, baka hindi na to makapalo ng todo. Pero, performance level, talaga naman nag-perform. Nakita natin kung paano rumampa, nakita natin kung paano gumalaw. She's a good talaga. Evening gown and swimsuit. Talagang kumakabog. At nagkabugan silang dalawa ni Venezuela kasi magkasunod sila. Venezuela, oh my God, isa pa rin to na talagang pasabog din kanina sa performance. So, parang feeling ko, perfect. Pero talaga si Nicaragua pa rin talaga yung, sabi ko, performance level. Expected naman na natin yun Talagang bobonggahan niya to. And then, kamusta naman si Brazil? Si Brazil, of course, isa siya sa mga radar ko ngayon na talagang masasabi ko, ang ganda ni Brazil Either Angola. Gusto ko si Angola. Kasi parang meron siyang something special sa mukha niya. And then si Chile, maganda din ang performance ni Chile. Kaya lang pagdating kasi sa swimsuit round, medyo nabagalan lang ako sa kanila na ine-expect ko na papalo ng todo-todo. But medyo sabi ko, ang bagal ng dating. And then, of course, si Czech Republic, alam niyo sa totoo lang, may something ako nararamdaman kay Czech Republic, but I'm not sure about her. Pero napansin ko siya kanina. And then doon naman kay Bahrain, actually si Bahrain hindi ko gusto yung sa kanyang swimsuit round competition. Parang feeling ko nagkalat siya. Sayang, sabi ko nga, sana naglakad na lang siya kaysa umeksena siya ng ganon. Ewan ko kung sa inyo okay, pero sa akin na-disappoint ako, naloka ako. And then, yung doon sa evening gown, okay lang sa akin. Pero nawala yung parang, yung ganda niya na parang ina-expect ko na, wow, so, mas gusto ko pa yung performance sa kanya ni Japan, sa totoo lang. And then si Pakistan gusto ko yung evening gown, yung lumabas sa evening gown talagang pasabog. Pero yung doon naman sa swimsuit round niya, mas okay siya kaysa kay Bahrain, si Pakistan, sa totoo lang. Yung dalawang gay na si trans woman, sino ba to? Si Netherlands, hindi ko masyado bet. Mas nabetan ko pa si Portugal kasi parang mas maganda pa yung ino-offer talaga ni Portugal more than kay Netherlands, pero parang feeling ko pareha silang ligwak. And then si Puerto Rico, panalo siya doon sa evening gown. Talagang
talagang winner, di ba? As in talagang masasabi mo, wow, ang Diyosa. Si Dominican Republic, to be honest sa akin, si Dominican Republic, I'm sorry guys ha, nawala yung shine niya. Nawala yung ine-expect ko na parang kakabog ng todo-todo. As in talagang flat, ganon. Mas nag-shine pa sa kanya si El Salvador ng bonggang-bongga kesa kay Dominican Republic. Both swimsuit round and evening gown, parang wale ang Dominican Republic sa akin. Parang sabi ko, oh my God, si France, si Dominican Republic, medyo 50-50 sila na ang laki ng posibilidad nila na baka ma-El Tucuyo sila ngayon dito sa competition. Pero, tignan natin kasi 20 naman yung pipiliin. Ewan ko, napansin nyo rin ba si Miss Italy? Si Miss Italy kasi talagang masasabi ko, oh, ang ganda ni Italy. Sobrang panalo. Si Italy. Gusto ko din yung beauty na meron siya. Si Germany, Great Britain. Ayan yung mga masasabi ko na parang bigla silang yung magsashine like a diamond star sa competition. Yung parang magugulat ka kasi biglang nakapasok sa semifinals, di ba? And then, of course, si Philippines. Kala nyo nakalimutan ko, ha? Si Philippines, of course. Naloka ako sa kanya. Sa swimsuit round, una, siya lang yung naka-red, di ba? Ang sexy niya. And then yung idea ko na parang sabi ko, gusto ko kay Philippines, sana mag-swimsuit siya, wag siya mag-two-piece swimsuit. And then, panalo yung cut ng swimsuit. Ang sexy tignan. And then, gusto ko yung baksak ng buhok niya. Kaya lang may nakita ako na parang hindi na ayos. Parang may nakalawit na ganon. Pero it's okay. Pero panalo. Yung ine-expect ko na pasarela, na ibigay naman niya ng bonggang-bongga. Hindi over, hindi rin kulang. Kumbaga, tama talaga. Tama yung galawan, malinis, supermodel yung dating. Bagay sa kanya. Very Michelle D ang nakita ko sa galawan ni Michelle D. Doon sa swimsuit. At talagang masasabi ko, sabi ko panalo talaga. Nakipagsabayan kay Colombia, Nicaragua, Puerto Rico, and Venezuela, si Philippines. Masasabi ko na, oy, in fairness kay Philippines ha, kaya niyang talagang makipagsabayan sa mga Latina at panalo. So tama yung ginawa niyang performance pagdating sa swimsuit kasi masasabi ko naman na talagang ito naman talaga yung dapat kung saan ka komportable, gumalaw ka. And then nandoon halo na may fierce at may smile ang ipinakita niya sa swimsuit. I love. Tapos yung hakbang niya, ang lalaki talaga. Sabi ko, panalo. Ang haba ng bias, ang ganda ng legs, winner. Meron lang ako napansin kay Philippines, ang galaw ng kamay. Siguro dahil natitense or dahil doon niya hinuhugot yung velocity niya. Kaya sabi ko, medyo magalaw lang talaga yung braso. Pero the rest, winner. Ang perfect na. Gusto ko yung ayos ng buhok, gusto ko yung makeup, gusto ko yung smile. Very Michelle D. Ayun yung nakita ko. Michelle D na signature, Michelle D. Actually, siya talaga yung masasabi ko na parang, oy, ang bongga mo, Michelle ha, ang sosyal, ang lakas, maka-elegante. And then, of course, ang isa sa mga nakikita ko, makakalaban niya talaga dito, si Nicaragua. Nicaragua talaga yung tinik kay Michelle D para sa Corona. And then, evening gown ni Michelle D, na-surprise kayo, di ba? Naka-green. Di ba? Lumot. Di ba? So, ito kasing green na to, parang inspired siya sa color ni Winwin Marquez at saka ni Miss Melanie Marquez. Kumbaga, parang siguro punsoy or siguro parang follow the color. Pero, yung cut ng gown, masasabi ko, ang bongga, ang sosyal. Napansin ko lang siya doon sa evening gown. Sabi ko, ngumiti ka. In fairness naman, ngumiti naman siya. So, paglabas niya, medyo parang fear siya, tapos sabay smile. Buti na lang sa prelim niya to ginamit. Hindi niya ginamit sa finals night. But yung cut ng gown at saka yung details ng gown, very elegant. Yung color gusto ko. So doon sa nagsasabi na, nako, parang umitim siya doon sa color. Yes, iitim talaga siya sa color na yun kasi nakakaitim. Lalo na kung morena ka or yung color mo ay yung skin mo ay oriental, talagang iitim ka talaga sa color na yon. Pero mapapansin ninyo, pag natamaan naman siya ng ilaw, ang gandang tignan. So tama lang yung performance niya. Hindi naman bumaba yung level, hindi rin naman tumaas. Kumbaga, tama lang. So, na-surprise lang ako doon sa color ng gown. Sa color ng gown, kasi akala ko kasi talaga na
magla-light siya or medyo ano. So, tama lang naman yung ibinigay. Pero kasi sabi niya, magpapalit naman daw siya ng gown sa coronation night. So, okay lang to. Actually, pasabog naman yung gown. Gusto ko yung details. I hope lang talaga na lahat mas na ipinakita dito ni Michelle D sa entablado ay nagustuhan din ng judges. So, kung papasok ba tayo sa top 10? Papasok ba tayo sa top 5? Malinaw. Kaya natin lumusot dito sa competition ng Miss Universe at kaya ni Michelle D makarating sa dulo ng laban kasi maganda naman yung ipinakita niyang performance level. Hindi tayo binigo ni Michelle D. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya and I'm very satisfied. And then doon naman sa Boys for Change. Ang nag-top 10 dito ay sina Angola, Brazil, Chile, Lebanon, Philippines, Puerto Rico, Singapore, South Africa, Ukraine at Zimbabwe. So wala si Thailand, wala si Nicaragua. So tingin ko ba ang makukuha dito ay pasok sa semifinals? I think so. So, yon. So, malaman natin sa mga susunod na araw kung ano pa yung ipapakita at ipapasabog dito ni Michelle D. But for now, syempre, dito sa reaction ko sa Miss Universe, ang masasabi ko talaga ay bongga. I'm satisfied talaga sa performance na ipinakita ni Michelle D. And then, of course, papaubayan na natin yan sa judges. Kung ang judges ang magdidesisyon, kung sino ang gusto nila ipasok sa top 20. But, syempre, mamaya abangan ninyo ang discussion namin mamaya ni RJ Ignacio ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe reaction namin. And then, sa ngayon, masasabi ko, Michelle D, bongga, winner, panalo. So, yan ang reaction ko. So, kayo guys, ano guys ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano pa ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. At saka, syempre, mamaya abangan mo rin ang mga iba pang mga kwento ko about Michelle D sa mga iba ko pang channel. So, yon. So, guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you later. Thank you, guys.